Good evening everyone. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamusta mga kabayan, viewers, followers, friends, kapatid, Kapamilya, kapuso. kabayan ni Gemma, kabayan ko sa Iran. Tatlo akong kabayan. Ngayon, gabi na to, hindi kami lalabas dahil late na. Galing na rin kami sa labas. Kasi alam nyo naman pag babae pumunta sa mga mall, tagal-tagal nila ba doon sa mall. Alam nyo naman. Yung babae, di ba? Mga babae, alam niya. Sorry ha, sinabi ko lang. At least, nag-antay ako sa'yo. Ako naman nag-antay sa'yo. Inantay kita ng ilang minutes. Diretso na. From work. 5-10 minutes lang, nandyan na ako sa tabi mo. Asustabi mo. Di ba? Sige, ito na lang. May nag-request. May bitin daw yung video kagabi. Nabitin daw sila. Sige, continue natin yung history natin kahapon. Anong story mo? Ayaw nga pala yung ano. Yung hanggang pagkarating natin hanggang doon sa pasok ako sa Olympic bago open. So, dito ang simula kami ni Gemma dahil sa kusina na to. Halika na dito. Tago-tago mo pa. Tapos ilan na pinapalit-palit namin na yung mga chef kasi siyempre may visa na sila, bumalik sila sa Dubai. Problema ko na naman mahanap ng ibang tagluto. Hanggang karating si ate, anong pangalan nun? Nakalimutan ko yung pangalan niya bago si Gemma. May kasama siya na tag loto. Meron siyang visa. Yung kasama niya. Tapos nung isang araw, nung una bago pupunta si Gemma doon, yung first night niya, ang suplada. Sinabi ko sa kanya, "Hi kabayan." Ganon siya, ganyan. Ang grabe naman, overacting. Sungit niya sa akin. Ayaw niya tumitingin sa akin. Sabi ko, ito siguro, yun ang destiny ko siguro. Hindi ko maiwan to. Tingnan nyo, magkukuha ko. Sinabi ko sa mga kasama ko, yung mga staff, yung Iranian, tingnan nyo, ito sa akin na ito. Sabi niya, tingnan mo, pati yung kumusta sinabi mo sa kanya, hindi nga nasa ko sa'yo, paano magiging kayo? Sinabi ko sa kanila, mag-taste muna kayo. Tingnan nyo ha. Doon. Tapos after ilan araw na, umalis yung kasama ng chef namin. Nung isang araw, pumasok ako sa kusina. Nandyan siya, nasa kusina. Tapos si ate chef, sabi niya, ito na lang kasama ko. Sabi ko, bakit? Yung isa, sabi niya, may visa na siya. Kaya ito ang pinipili ko kasi medyo marunong magluto. Mas magaling siya, sabi niya sa iba. Sige ate, ikaw bahala, kuha ka na lang. Isang feet na lumapit siya sa akin. Pumasok siya na doon sa ako nang hawak yon kusina na yon kasi nasa kamay ko yung kusina eh. Tapos pagunti-unti magpakilala. Tapos sa tagal niya nag-stay dyan dahil niloko siya dito sa agent niya, visit na yon. Dahil sa 200 dirham balance niya, hindi niya sinend yung visa niya. Tapos may kaibigan ako ng isang bakla. Sinabi ko sa kanya, paki-check mo doon sa pagdating mo sa Dubai. Nung check niya sa agent na yon, sabi niya may balance dahil sa balance hindi kami padala ng visa niya. Yun, binayaran niya yung balance niya kasi hindi din alam Gemma na may balance siya. Nung nagbayad kami, bumalik siya sa Dubai. Tapos naghanapan na ng trabaho. Ito ang sabi ko, visit na yung babae na yun, yung agent niya. Nagbigay kami ng pang-extension niya ng 1 month. Sa visa niya sa Dubai, 1,200 dirhams. Nasa Grabing shortcut yun ah. Nasa makano sa peso noon. Kasi 11,000 plus 200. Nasa 14,000 pesos noon. Ginamit niya yung pera, hindi niya in-extend. Last day niya, sabi ni Gemma sa akin, hindi na nag-extend yung visa ko. Last day ko pa na yun. Bibila ko ng ticket niya, bumalik siya doon sa Iran.
Tapos pagdating niya sa Iran, kinausap ko, sabi ko sa kanya, bumalik ka na lang sa Pilipinas, kunin mo na lang yung papel mo, magkasal tayo. Oh! Hindi mo pa nga sinabi sa kanila na niligawan mo ako. Nila, oh, Ano ko. di ba grabe sinabi ang ko next shortcut. na, Grabe namang shortcut yun. di ba, ganyan kasi, oh, tingnan mo, pagpasok ka sa kusina, di ba sinabi ko sa kanina kanina, pagpasok na siya sa kusina, nasa kamay ko na. Hindi na lalabas Bilis, yun. Oh, nasa area ko, ano ibig sabihin nun? Ako naghawak doon. Ako ang manager, meaning- supervisor. Eh, ibig sabihin nasa area ko na. Naligaw kasama yung ligaw dyan. Yan pala, yung, nakalimutan ko magsabi sa inyo. Yung birthday niya pala, nung 23 siya. Yung birthday niya, 23 siya. Kasi nandyan siya sa Iran nung December. January 4th, 2010. Oo, 2010. Yung birthday niya, magiging 23 years old siya. Aba, Sinurprise naalala. sinurprise ko siya. Bibili ko ng cake na yung guitar. Meron pa ata yung picture niya hanggang ngayon nasa cellphone ko na luma cellphone ko. Yun, meron siyang kasama yung mga katrabaho niya dito sa Dubai dati. Yung mga sa school sila. Nandun sila din. Eh, Yung mga nag-exit din, naloko din. naloko din sila lahat, yung grupo na yun. Kaya yun, doon na, pagbalik siya sa Iran ulit, galing sa Dubai, doon siya stay ng, hindi ko alam kung 2 linggo ata. Bumalik sa Dubai, diretso pupuntang Pilipinas. Doon siya nakuha yung mga papeles, pang kasal. Tapos, binabisahan ko siya, naloko na din kami ulit. Ang daming manlolokong Pilipino na. Oo, mga agency, maingat kayo lalo sa mga Pilipino ang agency talaga. Akala nyo, kabayan nyo, mabait sila, hindi, sinungaling. Nag-upload siya, Hindi naman lahat ka mo. almost hindi lahat, hindi 100%, pero maingat pa rin kayo, kahit sa kabayan sinabi ko, hindi ko sinabi lahat na kabayan ng scam. Maingat lang, ingat, kahit kanino, maingat tayo. Mag-ingat. Mag-ingat tayo. Oh, dito na tayo. Sa ano siya, nasa Manila siya, papuntang Dubai. Na-upload. Ayaw nila pa pumayag yung immigration doon sa Pilipinas. Dahil tourist visa siya. Eh, nagpasa ako ng copy passport ko sa kanila, sa fax number nila noon. Binigyan na. Doon sabi na, sige bukas na lang, nag-upload siya, nag-rebook kami yung flight niya para sa sunod araw. Nung bumalik siya, hindi pa isang araw siya dito sa Dubai. Pagdating niya umaga dito, alas 6 ng hapon, flight niya papuntang Siem. Oh, grabe siya Hindi ka nag-stay, di ba? Kalahating araw lang nandito kasama mo sila ate Jan. Yun, kaya pag bumalik siya doon sa Kishem, doon after nag-process kami yung mga papel-papel namin doon sa amin immigration, sa mga tapos pagkasal kami, sakto close na naman visa change doon sa Olympic Hotel. Ang 2 taon ata, 1 taon 8 months ay nagtira dyan yung mga student na babae, yung college accommodation nila. Ayun, ikaw na magano ka, hanggang dito lang tayo na yon. Yung sa sunod open ng Olympic, next na naman video na naman natin. O ikaw na, kausapin mo na sila. Ako ang sinasabi ko dyan. Baka nagtatago ka pala. Bakit ka nagtatago? Wala. Oh! Kasi hindi naman kasi yung story mo, palagta-lagta ang layo ng... Hindi, kasi talaga ganyan. Dapat yung story konti pa konti. Pero na-shortcut ko na. Ilan taon sa Olympic ako nung simula na start hanggang close. Sa 10 minutes, tinapos ko na. Maraming pala dumating na makulit na kabayan, maraming istorya, iba yung sabihin ko sa inyo Pero more on mga pasaway ka mo. maraming pasaway.
kawawa si Kuya Kim, hindi siya matulog buong gabi. Pero Sa- pero sa- loko-loko sa- talaga mga Sa kakabantay sa kanila ka. Oo, pero loko-loko mga Pilipino na yon, ang ginawa nila sa umaga ang pumapasok sa lalaki sa babae, babae sa lalaki Kasi ng kwarto. bawal kasi ang mag-stay sa, ay maghalo ang babae at lalaki. Pag sa umaga, ako nag-ikot-ikot, pero nakikita ko, sabi ko, bahala na sila sa buhay nila, hindi ko buhay yun. Basta wag sila lumapit sa sa mga alak, kasi bawal na bawal yun. Ayoko na talaga kasi yung mga alak doon sa Iran, peke. Pwede sila mag ang tawag doon, blind sa Tagalog, Ma? blind. Bulag. Pwede sila mabulag dahil fake talaga yung alak doon. Kaya yun ang hina-hate ko sa mga Pilipino. Pag narinig ko, may bibili sila ng ganun na alak. Loko-loko mga Pilipino, ang daming magiging kapartner, magdami sila din nagkasal. Kilala ko din si Taptok, ang pangalan niya, ang Kaji ang tinatawag namin. Nagtrabaho siya isang trabahador sa Al-Ansari Exchange. Nag-meet sila doon, may anak ata sila 3, 2 ang alam ko. Marami Last. na ang mga forever. Maraming kasal, katulad namin, isa din kami doon. Oo, talaga. Oh, bakit? Minsan Ano? pupuntang dagat sa umaga. Minsan gabi pupunta sila doon sa dagat, tapos 40 pagbabalik minutes sila na may dala-dala na maliliit na alimasag na hindi namin kinain, pero gustong gusto nila doon, libre siyempre, kukuha nila na, alam mo naman magaling mga Pilipino doon. Pag pumunta sila sa umaga, Magaling silang mag-provide ng pagkain ka mo. pag bumalik sila, ang dami na naman huli nila. Sabi ko, anong gagawin nyo? Luluto kami. Saan kayo magluto? Wala kayong gas, wala kayong Patulungan mo kami doon sa kusina mo. O sige, kabayan kayo, wala akong magawa. Sige na, magluto muna kayo dyan. Hanggang dito na lang tayo muna na yun. Bukas ulit yung ibang kwenta-kwenta. Anong kwenta? About- Kwento? Kwento about Our lives. our lives bago pupunta kami sa Pilipinas, kasi ito hanggang 2011 lang yon. Mahaba-habang kwento Haba pa. meron pa. Pero siyang taga-kwento, hindi ako. Para dapat mag-Ilocano rin to eh. Kasi matagal rin siyang nag-stay sa Pilipinas, di ba dapat alam na alam na niya. Pakunti-kunti na hawak tayo. Ah, siya- Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa inyo lahat na papalo, nag-share at saka mag-comment, mag-like. Sana hindi kayo mapagod sa manood sa video namin. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw at gabi sa inyo lahat. Good afternoon. Bye muna.